I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, shout out sa inyo mga kababayan. But anyway guys, meron tayong upload videos, updates. Nako, talaga naman sabi sa inyo mga kababayan, at nasabi ko ito, no? After ng kanyang resignation sa DepEd, sinabi ko na hintayin natin ang susunod na mga kabanata, ang magiging hakbangin ni Vice President Duterte. Nako, ito na, 'di ba? Itong nakaraan mga kababayan, yung nakarang suna itong mga nakarang araw ni Pangulong Marcos Jr., 'di ba kailangan ng mga kapulisan. So ang ginawa ni PNP Chief Marbel ay nakiusap po siya sa Vice Presidente, na which is dininay naman ni Sara dito sa kanyang open letter mga kababayan, na kung pwede sana tanggalin ang bawasan ng kanyang security guard. Na 75 ang tinanggal ng mga kapulisan, at yan namang mga kababayan kailangan naman sa iba't ibang lugar. Kasi ito si BP Sara, 433 ang bodyguard nito mga beswa. Sobrang dami. Sabi nga natin, talo pa si Pangulong Marcos Jr., wala naman magtatangka sa kanyang buhay, 'di ba? Hindi natin alam kung anong purpose, kung bakit super dami. Ang akala po natin okay na sa kanya, ang nabawasan ang kanyang security guard. Actually nga sabi ni PNP Chief Marbel, yan po ay hindi hindi talagang sa pilitan, kundi nakiusap pa ang Philippine National Police na para bawasan, para mailagay sa mga ibang lugar, kasi kailangan din po natin ang ating mga kapulisan sa mga area na kung saan sila dapat ididestino, So dahil dito mga kababayan, nung pumunta dito sa sa Germany, kasagsagan ng bagyo, nako, I think nandito na sa Manila, mayroon po siyang open letter mga beswa. Binanata niya si PNP Chief Marbel. Itong open letter niya mga kababayan in public, kinagat ng mga vloggers niya. 'Di ba? Alam niyo, pa-victim ito parang batang maliit itong babaeng ito. Kaya nga sabi ko, hindi nga nyo pwedeng ihalal bilang Pangulo. Walang alam ito, mga bes. Napaka-incompetent niya. Kulang pa siya nakaalaman. Dapat mag-aral siya. Dahil dito sa open letter niya, mga kababayan, basahin po natin. Ito sabi ng Impact Leadership. A clear case of political harassment. Political harassment daw talaga. Yun na daw ang pinalabas niya. May panghaharas daw sa kanya. What the heck? Guys, tinanggalan ng 75 na bodyguard, mayroon pang 300 plus. Kulang pa ba yun? My goodness! Hindi ba siya hindi pa sa kontento sa ganong kalaki na 300 plus ang naiwan sa kanya? Siyempre, inaalala din ng mga ni PNP Chief Marbel ang kanyang security, di ba? Ang kanyang kaligtasan sa araw-araw. It doesn't mean na tinanggal, binawasan, kumbaga harassment na ba yun? I think hindi harassment yun mga kababayan, no, there's no harassment, dahil siyempre Vice Presidente din ng Pilipinas, kailangan niya din ng security. Pero 300 plus, my goodness, kadami pa po yun. 75 lang ang tinanggal. Remember kay Leni Robredo mga kababayan, former VP, 72 lang ang bodyguard niya. Si Leni Robredo 72 lang, sa kanya lang, grabe, ang dami. Parang maraming galit sa kanya, sa mga Duterte. So dahil dito, Vice President and self-appointed designated Sir Sara Duterte writes an open letter address to the Philippine National Police, PNP Chief General Romel Marbel, regarding the reduction of her security personnel, calling it a clear case of political harassment.
Wala naman political harassment. Bakit? Tatakbo ba ng pagka-presidente si PNP Chief Browner para political harassment? There's no political harassment. Yan po, no, ay dumaan yan sa legal process ang pagkabawas ng security guard niya. Actually nga, si PNP Chief ang nakiusap. Oh, 'di ba? Dapat nga ito si Sara Duterte, guys, magkusa na lang na ito ibalik niya yung mga PNP personnel, yung mga opisyalis, mga pulis na naka-assign sa kanya. Sa sobrang dami naman, grabe naman, political. Hello! Pabiktim talaga ito si Madam Sara. Pero dahil dito, mga kababayan, sabi ko sa inyo, umpisa pa yan. Umpisa na ito, nababanata ng gobyerno, sabi ko sa inyo. Ito take note. Ilalagay ko sa screen ko. Ang isa sa mga pinunta niya sa Germany ay nakipag-meeting sa Maisog Rally. Sabi ko sa inyo, mga besa, tingnan nyo ito. Ayan na ito si Sara Duterte. Kuha talaga yung ugali ng ama niya, no? Sabi ko sa inyo anong sinabi nila sa kanyas? Don't trust kay Sara Duterte. Yan ang ipinarating niya kay Pangulong Marcos Jr. Why? Kasi traidor siya. Sabi nila sa kanyas yan, guys, pinaparating niya kay Pangulong Marcos Jr. and for sure nakarating kay Pangulo yan, mga kababayan. Kaya ang Pangulo, alam na alam niya ang mga galaw nila. Kaya huwag niyo subukan ang matalinong Pangulo. Hindi po gumagamit ang dahas yan. Dinadaan niya po sa legal process, which is ang batas. Diba? So dahil dito, guys, there's no political harassment sa ginawa ni PNP Chief Marbel. Iyon po ay nakiusap kay Sara Duterte at maganda naman ang response ni Sara Duterte kay PNP Chief Browner nung bago siya pumunta ng Germany. Hindi natin alam kung bakit nagbago yung kanyang kaisipan. Siguro sinusulsulan ng mga nasa kapaligid niya. Di ba? Tuloy. In the letter posted on her Facebook account on Monday, July 29, Duterte reiterated that the reduction of security personnel will not impact her duty as Vice President and emphasized that there are more pressing issues facing the nation. Yun naman pala yun pala Madang Biday Hindi naman pala affected doon, hindi pa magkakaroon pala ng, hindi apektado pala sa sa iyong trabaho as a Vice Presidente pag tinanggalan ka ng bodyguard. Ayun naman pala. At saka isa pa, 300 plus yan. 353 ang naiwan, I think. No? Correct me if I'm wrong. 75 lang ang tinanggal kasi kailangan din, guys, ang kapulisan sa bawat area kung saan dapat sila i-assign. Mas kailangan ng taong bayan. Si Sara Duterte wala naman siyang ginagawa di ba? Kadami-daming natira. Nagrereklamo pa. Di kayo naloka. Natural, yun palang sinasabi niya more pressing issues facing the nation. Why? Madam, why you escaping? Sabay gano'n. Why you escape? Why you escapo? During the Typhoon Karina, you going to Germany, anong ginawa mo doon? Nanood ng concert ni Taylor Swift. Agay. Pero guys, malinaw naman siguro, no? Sa litrato na ito, nakipag-meeting siya sa Maisog Rally. You see, guys? Kaya wait natin ang next na hakbang ni Sara Duterte. Pero, mark my word, they will never succeed. Never at never itagayo yan sa pagmumukha nyo, mga diles. Ngayon pa. So, yun guys, harassment daw. Walang harassment na nangyayari. Yan ay nakiusap ang PNP chief sa kanya na pwede bawasan muna ang kanyang security guard. See? Duterte accused Marbel of spreading falsehoods and outline specific points to the counter in his claims. Siniraan ba siya? Walang paninira doon, guys. Nakita nyo naman siguro ang interview ni PNP Chief Marbel. Yung number one, yung security ng Vice Presidents,
under anymore sa amin. No? It's under the Presidential Security Command. And what we're doing right now, especially dun sa NCR na kulang-kulang ng mga tao natin, we have to, nagbawas po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan. Even mga generals namin, yung mga retired generals namin, we have to get all our people. Kasi sabi ko nga, ang competition for everyone, policeman, there's about 500 pa police na kailangan mo. And tignan nyo yung mga police natin, especially kahapon, hirap na hirap. And these people cannot work anymore, di ba? Puyat na puyat sila. Sino papalit sa kanila? So ito po, we are trying to get other people na yung mga hindi kailangan. Na hindi naman yung part, na sabi, tinanong naman namin hindi naman po namin tinangkat, kinausap po ng PSPG natin, yung chief of staff ng ating Vice President, na yung mga tao natin. Kasi marami na sila Hindi naman na mostly sa part po ng military. Kasi ano po yan, Presidential Security Command ang nagbabantay po dun with the President, and is more of yung military. Kami it's just a complement, and we have enough complement po. So we have to ask them, we don't relieve that's a wrong term. Hindi po namin relieve. We ask them na pwede namin ilipat. So nilipat po namin na kailangan po sa NCR. Marami po kami tinanggal. Not only, hindi lang yan, lahat po. Yung mga hindi po talaga kailangan. Walang paninira laban kay Sara Duterte. Wow, nagsasalita to si Madam. Kumusta naman kaya yung paninira nyo kay Pangulong Marcos Jr.? Wagas. Kung anong pinagbibintang-bintang ng mga alipores mo, lalo na yung ama mo, pinagbibintangan ng bangag. Kumusta naman kaya yung papa mo? Gumagamit ng pinta, gumagamit ng marijuana. O, siya na mismo nagsabi niyan. Alam nyo bang pentanol kung ano ang katumbas niyan? Mas malala yan sa cocaine, guys. O, na-research ko yan. Nako, kayo talaga, gawain ng poon. Tapos, ibabintang yung kay Pangulong Marcos Jr. Excuse me. So, yun, inaakusahan niya si PNP Chief Marvel. Nako, talaga naman ito sa Mada. Gumagawa ng sarili niyang istorya. The Vice Presidential Protection Division was established to ensure that security of the Vice President without interference. Talaga naman, Madam. Remember, PNP Chief yan. May karapatan naman siguro, guys, na magbawas sila. Sila po ang batas. Di ba? Ika nga, may karapatan naman siguro. Hindi naman sila nang haharas. Sila po yung nakikiusap. Malinaw naman po yan, di ba? Tama lang yung ginawa ni PNP Chief Marvel. Dapat nga tanggalin yun Dapat iwanan sa kanya mga 50 bodyguard lang Sobrang dami, guys. Wala naman siya ginagawa. Wala naman treat sa buhay niya. At wala naman treat sa mga pamilya niya, actually. Sino naman magtatangka dyan? Mabait ang Pangulo sa Malacanang. Hindi tulad ng papa mo, mahilig, tingnan nyo sa drug war niya, 20k plus ang namatay. Si Pangulong Marcos Jr. very organized sa kanyang pamumuno, actually. Sabi, Duterte disputed that claims that local police augment her security during provincial visit, highlighting that the BIP was created to avoid such a disruption. Ayan, Nako, ito si Madam talaga, mga kababayan, hindi mo mawari kung ano itong mga pinagsasabi nyo. Siguro, guys, may nagsusulsul ito na ganito gawin mo, ganun, di ba? Sabihin mo na hinaras ka. Wow, bumabalik ta dito si Madam, sala sa lamig, sala sa init. Walang pagkakaiba kay Digong. Sasabihin niya ngayon, tapos kinabukasan, iba na naman yung sinabi niya. Ganun din ang sinabi ni Sara Duterte, guys, Before lumipad papuntang Germany na binawasan ng security guard, sinabi niya na basta alang-alan sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, okay lang sa kanya. Tapos ngayon, iba na naman ang sinabi. Kalurky kaday. She refuted that assertion that the Office of the Vice President agreed that to the personal reduction, stating that the decision was imposed without consultation. Ayan naman po tayo. Sabi nga, diba, ni PNP Chief, nakiusap, guys, kay BP. Nakiusap sila na bawasan. Okay naman sa kanya. Bakit ngayon lang niya sinabi to? Dapat noon pa, nung nakiusap, sana sinabi niya sa harapan ni
PNP Chief Marvel, hindi pwede. O, di ba? Pero wala kang magagawa kasi yung mga pulis kailangan din ng ating mga kababayan. Oh, hay nako, ewan ko dito sa Vice Presidente ito, pa-victim talaga ito, mga beso ha. Number 4, the 30 question that rationale behind the security reduction, citing instances of harassment and potential threats to her family. Sino naman? Kaya sabi ko, sino po guys ang nagtatangka sa kanyang buhay? Sa pamilya niya? Sige nga, walang nagtatangka. Guni-guni mo lang yan, madam. Actually, kayo nga nanghaharas kayo kayo, yung si papa mo tsaka yung kapatid mo, mga alipores mo, kung paano binanata naman si Pangulong Marcos Jr. O hinaras nila sa social media, sa ibang bansa pa. Kumusta naman kayo yun? O feeling perfect ka naman, napakalinis mo. O si Pangulong Marcos Jr. nga, ang bait-bait pa nga sa inyo, hindi naman kayo inaaway. Kayo ang nanghaharas. O, di ba, biro mo? O, ganyan she criticized the reassignment of Mindanao-based personnel to the National Capital Region, NCR, suggesting that this move undermines local police capabilities in Mindanao. Oh, sus, yan ka talagan, madam. Lahat na lang may ibig sabihin. Nakikiusap ng tao tapos sasabihin mo ganito. Nako, Madam Duterte, dapat sa'yo mag-aral ka ng yung totoong katotohanan. Dapat marunong ka din na tumanaw na malasakit sa ating mga kapwa, mga Pilipino, na ang mga kapulisan kailangan din sa iba't ibang lugar para sa safety ng ating kabayanan. Ito, Duterte expressed concern over potential harassment of ordinary citizen and criticized the timing of the security reduction, linking it to her recent resignation from the Department of Education. DepEd comments on the State of the Nation address, SONA, and controversial video. Ay, nako, madam, yan ang hirap sa'yo Ang ganda ng trato sa'yo ni Pangulong Marcos Jr. Hindi mo man lang, sawayin ang mga taong bumabanat sa Pangulo. Alam mo, kung maganda ang naging relasyon mo kay Pangulong Marcos Jr., hindi ka naabot sa mga ganyan, no? Si Pangulong Marcos Jr. actually, guys, no? Katulad niyang pag-resign niya sa DepEd, hindi nagtatanggal si Pangulo, no, ng tao. Kaya nga, hinintay lang ang kusa ni Sara. Ayan, hinintay nga kasi wala naman kasi siyang kakwinta-kwintang sekretary kasi mga kababayan wala naman kasi nangyari walang improvement sa DepEd sa loob ng taon. Tingnan nyo naman, 32 billion ang pera hindi niya nagamit. Umaasa lang sa wala ang mga guro sa bawat region. Ang alam nila magaling yung sekretary. Sus, Mariosep kayo. Ito si Madam. Sabi ko sa inyo, nabanggit niya ang SONA, na kanyang kontrobersya yung video na pinalabas ng Maisog Rally. Di ba tudo tanggol? Parang ang dating kasalanan pa ngayon ng pamahalaang Marcos Jr. Tingnan nyo. Tingnan nyo si Sara Duterte, guys. Lumalabas ang totoong kulay niya, mga bes. Sumusobra na sa dilaw. Yan sinasabi natin, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Ngayon, di sana mapalagay, Duterte urged Marvel to prioritize addressing the nation pressing issues and to avoid further political harassment. Huwag mo nang pangaralin si PNP Chief Marvel. Okay? Hindi po sila sumasali sa mga political issue ngayon. Ang kanilang ginagawa is to secure our country from those people who trying to destabilize this current administration. Di ba? You don't know that, madam? Bulag ka ba? You always no comment sa mga nangyayari like Western Philippines like Pugo. Walang concern galing sa iyo. Wala kang malasakit. Ang tinitingnan mo lang yung pansarili mo lang interest. Di ba? You're very atat-atat to sitting in the Malacanang. I don't think you can reach your goal for being a next president in the Philippines. Oh my goodness. Remember that, guys,
Huwag natin iboboto ang mga taong walang pakinabang na walang malasakit sa taong bayan. During the dilubyo, no? Dasakuna, tinakasan tayo. Oh. Wala naman tayong problema sa mga sa mga relief good. Karapatan niya 'yun because she is a Vice President of the Philippines, 'di ba? What I'm trying to say is, like what President Marcos did, 'di ba? During the typhoon, nandoon siya bumibisita sa buong lugar, sa bawat nasalanta na bawat lugar, Bulacan, Nubutas, nakarating pa ng Quezon Province. Ganon, dapat ang si BP Sara, she should be ipakita sa madlang people na very deserve siya sa kanyang vote na 32 million last election. Dapat ipakita niya, mga kababayan, sa mga tao, yung kanyang presence, 'di ba? Yung kanyang pagkatao na very concerned siya dapat. Siyempre, sasabihin ng mga tao, wow, galing naman ang Vice Presidente, talaga man deserve siya na iboto ganito. Pero hindi nang iiwan ka si Pangulong Marcos nang iiwan pa. No. Kung makapag-criticize kayo kay Pangulong Marcos, magaling kayo, napakalinis nyo. Pero yung poon nyo, pumunta ng Germany, todo depensa kayo. Wow, galing nyo talaga, no? Hindi nyo iniisip, puro palpak naman kayo, yung mga content nyo. Ayan, no? She vowed to return the remaining 45 personnel assigned by Marbel, highlighting the ongoing challenges of crime and drug-related issues in the Philippines. Hey! Guys, nasasabi mo yan, madam? Nako, mas maganda nga yan kasi magagamit yung yung mga pulis na yan sa iba't ibang lugar kasi kulang tayo. Ikaw wala ka naman trabaho. 'Di ba? Nandiyan ka lang nakaupo, 'di ba? Hindi katulad ni Pangulong Marcos Jr., shoulder niya lahat, but it's up to you naman. If you do your job as a Vice Presidente to help those sa poor people around the country. Ganun lang kasimple 'yon. Nasa sayo 'yan. But because mga kababayan, na ganyan naman ang mga pinagsasabi niya sa social media, nako, medyo wala na ito, no, sa 2028. At saka isa pa sa totoo lang, no, real talk tayo, hindi siya po talaga pwedeng maging pangulo. Look at her naman, guys. Binitawan niya yung DepEd, means hindi niya kaya. How much more magiging pangulo? Oh my goodness. Back to zero tayo na naman. Babalik na naman yung mga pogos. Gagawin na naman yung, ay, ewan ko, babalik ang tukhang. Wag naman, mga base. Magiging alert tayo. Tayo ang may power na wag iboto ang mga tao. Na hindi ka dapat umupo sa Malacanang Palace. Kasi ang mga pwedeng umupo, yung mga tao talaga na may malasakit sa taong bayan. Katulad sa ginawa ni Pangulong Marcos Jr., the best, 'di ba? Pero sa kabila ng lahat, wow, maling-mali pa raw talaga yung kanyang mga magagandang programa, no? Ang talagang tama yung si dating Digong. Yun daw ang best president nila. Wow naman, look at what happened sa Manila. Bakit binaha? Sa dami-dami ng flooding control na pinagawa din ng mga past administration, tapos kay Digong, bakit binaha ang Maynila? Ano nangyari sa flooding control niya? 'Di ba? Sabi ni Pangulong Marcos Jr., new design, rechecking, ibig sabihin rearrange, tingnan kung may mali, may palpak na gawa siguro, mababa ang flooding control, dapat itaas. Kahit maraming basura na nagkanda tambak-tambak, mahirap i-drain, kailangan itaas para hindi umapaw ang tubig. Tapos ngayon ipalabas nyo 5,500 kay Pangulong Marcos Jr. Ano yan? Doon lang sa Maynila. Excuse me, mga pulpul talaga yung mga utak nyo. Buong Pilipinas po yan. Di ba? Tapos ngayon sisisi nyo kay Pangulong Marcos Jr. Kay Pangulong Marcos Jr. Ay, nasaan mo yung utak nyo? Mga ampaw talaga yan, So, yun, mga kababayan, anong kapalagay nyo dito? Ito kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ang aking seguridad, nag-alala ako sa uri ng harassment. Napaka-entitled nito, feeling, feeling sikat.
feeling ano talaga, pa-victim talaga ito uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan. What the heck? Oy, madam! Kumusta naman yung ginawa ni Papa mo? Nung during his term? What happened to 20,000 plus sa war on drugs niya, namatay? Mga inosenteng Pilipino. How about that? See? Kung makapagsalita ito, malinis yung kanyang yung sa papa niya, yung pamumuno ni papa niya. Tulad na lang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest. Ano yan, si Pastor Kibuloy? Ay, sabi nga sa Davao City, kamakailan. See guys, ito lang po ang nakikita ko na mambabatas ng mataas na opisyal ng gobyerno na sinusuportahan niya ang kriminal tulad ni Kibuloy. Ang galing magsalita na ito. How about doon sa arnargabyado ni Pastor Kibuloy ng mga minor de edad, madam? How about them? Wala kang masasabi tungkol sa kanila? Wala kang awa? Naawa ka kay Pastor Kibuloy because dahil kaibigan, ganito, isang kriminal. Remember, ang kaso niya nasa Amerika po yan, Madam Duterte. Ikaw wala kang pagmamahal sa taong bayan, mas kinampihan mo ang kriminal. Di ba? Ayun, kamakailan and relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd, pagkatapos ko inihambing ang SUNA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cooking video. Gawa-gawa ni Papa mo yan. Gawa-gawa yung mga pagbibintang niya kay Pangulong Marcos Jr. Gawain niya kasi si Papa mo diba? Nagmariwana yan during his term kasi sabi niya to make him wake. Diba? Sa dami daw niyang trabaho. Alam niyo guys, no, kung makapagsalita ito, kala mo napakalinis ang ama niya. Yung pagkatao nito, grabe. See? Cooking video. Yung mga kapatid mo nga mukhang adik kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Sabi, let us spare our people from all the lies. Yes, tama ka. Sa mga mamayang Pilipino, kailangan mag-ingat kayo sa mga in-spread ng mga maisog rally, ng mga fake news, lalo na yung fake video, gawa-gawa ng kampo ng mga mga alipores ng mga kadugasan. Todo banat kay Pangulong Marcos Jr. Ang akala nyo magtatagumpay kayo sa pinagagawa nyo? Excuse me, never at never again. See? Ano sabi niya? Let us spread the people from the lies. Well. To all the Filipinos around the Philippines, all over the world. Be aware, guys, sa mga panunood nyo, lalo na sa SMNI. Sa mga vloggers nito. Nag-spread sila ng fake news. Let us spare our people from all the lies from the other side of this maisog rallies. Sila po yung nagpapakalat ng fake news, mga kasinungalingan. Sila po yan. Okay, a clear case of political harassment. There's no political harassments. PNP Chief Marvel nakiusap. At pumayag naman ito si Madam Duterte na sinabi niya sa kapakanan lang ng mamayang Pilipino walang problema. Tapos ngayon iba na naman ang pinost niya sa kanyang Facebook. Ano ngayon? Sala sa init ito mga beso. Manang-mana sa ama. Saan kayo makikita niyan? Wow, ito po ang open letter niya. Ngayon guys, dahil tinanggalan ng security guard. Ito yung sinabi ng isang mambabatas. Panoorin nyo. Bato yan. Sabi, attention. Former PNP and NFP for who are good and armed, combat and voluntary to provide security and protection to BP Inday Sara, please sound off. Bayanahan lang, walang sweldo. Wow. Sabi ko sa inyo guys, anong klaseng politician ito? Nanawagan pa sa mga retired na mga general, mga pulisan. Walang sweldo daw, bayanihan. Wow. Do you think papayag mga yan to secure her without paying them? Paano pag natsugi sila?
Sa mga hindi akalain na mangyayari. Okay lang ba 'yon? Yun ako, I think hindi sila pumayag. 'Di ba? Wala naman magtatangka sa buhay nito, mga kababayan. Sino magtatangka niyan? Wala, 'di ba? Wala magtatangka dito. Guni-guni nyo lang 'yon. Ito talaga si Senator Bato. Wala din kakwenta itong senador na ito. Biro mo 'yon. Magkano natira sa kanya? 353. Sa mga daw, retired general. Retired na nga mga yan eh. Ilang taon na mga yan? 60, 70. Hindi na kaya hindi na nila kayang gwardiyahin si Sara Duterte. Ano yan? Buhay na lang, ganon. Ay, nako. Mas malakas pa yung kalabaw. Kasi yung mga yan, siyempre, may edad na. Hindi na kayang mag-bodyguard yan. Ito talaga. Bakit ito si Bato? Ikaw na lang kaya mag-security sa kanya. Walang kwentang senador ito. Huwag niyong iboto ito, mga kababayan. Walang bayad daw. Kaya dami-dami yung pera. Dapat bayaran nyo. Ay, nako. Ewan ko, guys. Ang dami natin dapat pag-usapan. Pero hanggang dito na lang tayo. Ganun po din si Robin Padilla. Isa rin yun. Pang sariling interest lang talagang mga tao na ito. Ang kanilang hinahabol sa kanilang buhay, mga kababayan. Alagaan natin ang Pilipinas. Huwag natin hayaan mapunta sa mga kamay ng mga ganid sa kapangyarihan. Kung sino man i-endorse ni Pangulong Marcos Jr., yun po doon tayo. For sure, mga kababayan, gaganda ang Pilipinas sa kanyang taong i-endorse, no? Pag i-endorse niya si Sara, ay nako, kahit i-endorse ni Pangulong Marcos Jr. si Sara, wag natin iboto. Wag nating iboto para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, mga kababayan. I think hindi na i-endorse yan, na magiging president sa 2028. Kaya abangan natin kung sino ang lucky guy. Dapat lalaki, yung talagang yung talagang expert sa pamumuno tulad ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Wag natin hayaan na mauwi sa wala ang na inumpisahan ni Pangulong Marcos Jr. So yun, guys. See you again on my next upload video. Okay? Ano ang kapalagayan nyo? Ako? Abangan natin, guys, ang ICC. On the track na. On the way na. So, thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And baboos. God bless Philippines.